Sa mga ilan po sa atin, if you're still thinking about it to join our discipleship journey, tignan niyo po yung mukha ng katabi po ninyo, sabihin niyo po, join na. At lahat po tayo naniniwala po ako na hindi lang mga pastor o mga tinawag ng Panginoon, ng mga coaches sa lugar po na ito ang gagamitin ng Panginoon. But every one of us, as we do the Great Commission to go and make disciples, napakahalaga po na i-equip tayo ng Panginoon so that we can all be sent out saan man tayo, lugar na dadalhin po ng Panginoon. Amen po ba? May isang papalakpakan po natin ng Panginoon sa lugar po na ito. Good morning, church. Blessed morning sa bawat isa po sa atin. At I'm truly excited na ibahagi po sa inyo ang salita po ng Panginoon. But before that, I would just, of course, i-welcome naman po natin one of my friend all the way from Bacolod. Bumisita po sa atin dito kasi she went to a concert po ng Planet Shakers. At kasama po natin siya ngayon. Siya po yung nagbe-bass kanina. Welcome po natin, Pastora Karen Siason. Later po, ng 1 p.m. at saka 4 p.m., kung meron po kayong mga anak, meron po kayong mga kasama po ng mga young adults, i-invite po natin sila. She will be preaching po sa atin pong 1 p.m. and 4 p.m. service po natin. Amen po ba? The Lord is doing great sa atin pong mga buhay. At ngayong umaga po na ito, ay pag-uusapan po natin yung continuation po ng series po natin na The God I Know. Napaka-importante po na makilala natin ng lubusan ang karakter at nature po ng Diyos so that we can fully see, what He is doing sa atin pong mga buhay. We've talked about one of the names of God, Elohim, Yahweh, and last week po is Adonai. At ngayon pong araw po na ito, pag-uusapan naman po natin one of the names of God na maaaring narinig na po ng ilan sa atin. Maaaring yung ilan po ay familiar at maaaring yung ilan naman din ay hindi pa familiar. Pero atin pong pag-uusapan po ito ngayong araw po na ito. And the title of our message this morning is one of the names of God, and that is El Elyon. Sabihin nga po natin, El Elyon, which means the Most High God. Amen po ba? And the word El means God. Yung El Elyon po, ang ibig sabihin niyan ay Most High. O sa Tagalog ay kataas-taasang Diyos. Atin pong babasahin in Genesis chapter 14, verses 18 to 20 at inaanyayahan ko po ang lahat po sa atin na tumayo bilang pagbibigay galang po sa salita ng Panginoon. Let's all read it po together. At dito po iikot ang ating pong pag-uusapan so that we can fully i-unveil po natin yung one of the names of God. Sige po, let's read it all together. 1, 2, ready, begin. At si Melchizedek na hari ng Salem ay naglabas ng tinapay at alak. Siya ay pari ng Diyos na kataas-taasan. At pinagpala niya si Abram at sinabi, pagpalain si Abram ng Diyos na kataas-taasan, may-ari ng langit at lupa, at pagpalain ang Diyos na kataas-taasan na nagbigay ng inyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigay siya ni Abraham ng 10 ng lahat. Shall we all look to the Lord in prayer right now? Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito na yung binigay sa bawat isa po sa amin. Lord, we pray na sa bawat linggo na pinag-uusapan po namin, Lord, ina-unveil po namin yung names, yung character, yung nature mo, Panginoon. Lord, mas lalo ka pa naming lubusang makilala, O God. Lord, not just with the knowledge that we have, but Lord, we will continue to live on it, Lord God, day by day sa amin pong mga pamumuhay. Lord, we pray for an open heart. Ang iyong salita po ang magbigay ng kaliwanagan sa aming pong kaisipan, magbago po ng aming pong mga puso, mag-transform ng aming pong mga pamumuhay, so that Lord, ang ma-reflect ang iyong nature, ang iyong karakter, ang iyong pagka-Diyos sa aming pong mga buhay. At ikaw nga ang patuloy na maghari, Lord God, sa kalagitnaan po na ito, walang pangalan ng maitaas, kundi ikaw lamang. We give you glory, we give you honor. In Jesus' mighty name we pray at ang lahat ng anak ng Diyos sa lugar po na ito yung magsabi ng Amen and Amen. Palakpan po natin minsan pa ang Panginoon. Shall we all sit today? Once again, ang ating po pag-uusapan is one of the names of God, and that is El Elyon. Sabi nga po natin sabay-sabay, El Elyon.
which means the Most High God. Napaka-importante po that as we dive in sa bawat pangalan po na pinag-uusapan po natin ng Diyos, ay malaman po natin yung totoong konteksto po kung saan nabanggit, ano talaga ang totoong meaning. Because maybe for some of us, maaaring sinasabi natin, Pastora, hindi ko naman nakikita yung mga pangalan na pinag-uusapan natin sa Bible. But if you will look on it in the original, kasi ngayon, paaring yung translation na ginagamit natin, NIV, iba NKJV, yung iba Pinoy version, talagang wala kayong makikitang Adonai, El Elyon. But if you will look into the original translation ng Bible, especially in the Old Testament na binasa po natin in Genesis chapter 14, makikita po natin that in the Hebrew language, ang bawat Diyos o ang binabanggit po doon ay may kaakibat po na names of God. At isa po doon ay yung El Elyon. One more time, let's say it, El Elyon. So kailangan maintindihan po natin yung passage, especially in Genesis chapter 14. Bakit po? Kasi naranasan nyo na po bang malagay sa isang sitwasyon kung saan sobrang desperado ka ng may tumulong sa'yo? Sige po, taas ang kamay ng mag-a-agree at makaka-relate po doon. Naranasan nyo na po ba yun? Yung parang desperado ka ng merong tumulong sa'yo sa pangangailangan mo, sa iyong sitwasyon, sa buhay mo, or may-aring vice versa, nandun ka din sa punto na parang nakakita ka ng pangangailangan ng ibang tao and you're willing to help that person. At gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin na ito po yung eksaktong nangyari po in Genesis chapter 14. Eksaktong nangyari po kay Abraham. Bakit po? Kasi bago lumitaw si Melchizedek, so banggitin nga po ulit natin Melchizedek. So si Abraham po, binabanggit po natin dito is Abraham. So wala pa po, hindi pa po nagkakaroon ng switching of names dito. But we are talking about with this one person, Abraham. So bago po lumitaw si Melchizedek na isang priest, isang hari din po ng Salem, nagkaroon po ng major conflict po na naganap in Genesis chapter 14. Bakit po? Kasi kung familiar po tayo sa story, si Abraham po ay merong pamangkin na ang pangalan po ay si Lot. Si Lot po ay naninirahan sa Sodom, one of the cities na talaga namang grabe po yung battle, grabe yung tension na nangyayari po during that time. Just imagine po itong city po na ito ng Sodom, itong lugar po ng Sodom, meron pong 4 na hari. Grabe with collaboration, gusto nilang mapagtibay. Just imagine na sa isang city lang, sa isang lugar na yon, 4 ang hari na gusto mag-collaborate para lang maangkin yung lugar po na yon. At sa kanilang campaign, kalagitnaan po ng kanilang collaboration, si Lot na pamangkin ni Abraham at ang kanyang lahat ng ari-arian po, to make the long story short, ay napasok po sa slavery ng 4 po na hari po na ito. So in short, nabihag po si Lot. Ngayon, nung narinig po ito ni Abraham, nagkaroon ng pagkabihag sa kanyang pamangkin na si Lot, of course, hindi po siya nag-hesitate. Ang nangyari po sa kanya, bilang isang protective na tito, may mga tito po ba akong kausap po dito sa lugar na ito? Mga tito? Tingnan mo, sige po, taas ang kamay, mga tito. Ano po, yung iba, anong gusto nyo tawagin po sa inyo? Sige po, yung mga ibang mga medyo may edad, pabatain nyo naman yung sarili nyo ngayong araw lang na to. Sige po, mga tito. Ayan. Parang Tito Joey, mga ganun no? Tito William, mga ganyan. So, ganun din po si Abraham. Gusto niyang protektahan ang kanyang pamangkin na si Lot. Ang ginawa po ni Abraham ay pinadala niya, nirally po niya yung 318 na mga subordinates po niya, mga kalalakihan, at para hamunin po ng laban yung mga hari po during that time sa Sodom. So just imagine po 318. Ilan po ulit yung mga nasa ilalim po ni Abraham? 318. Ang usapan po dito ay 4 na hari ang kalaban po nung 318. So just imagine, sa isang hari, sa isang buong kaharian, just imagine ilan ang army nun? Ilan ang sundalo nun? Ang pinag-usapan po natin dito, hindi lang isang hari, hindi lang 2, hindi 3, ilan po? 4 na hari. So just imagine, napaka-imposible na itong 318 na nasa ilalim po ni Abraham ay maipanalo po yung laban na yun para maalis po nila si Lot doon po sa Sodom. Pero to make the long story short po, nagtagumpay si Abraham. Praise the Lord. Sabi mo sa kanila, praise God. So nirescue po ni Abraham si Lot at na-recover po lahat ng mga possessions. Ngayon po, pagbalik po nila galing sa victorious battle po na ito, dito po natin makikilala ngayon si Melchizedek. Sino nga po ulit? Melchizedek. So si Melchizedek na bumungad po sa kanila,
hari ng Salem, at the same time, pinakaunang priest na nabanggit sa Bible. Sinalubong po sila ni Melchizedek, si Abraham kasama ng tinapay, alak with celebration, nagbigay ng mga pagkain doon sa mga tao. Pero alam niyo po, doon sa binasa po natin in Genesis chapter 14, ang pinakamahalaga po na sinabi at ginawa ni Melchizedek ay alin? Nagbigay po siya ng blessing at declaration. At ang sabi po niya, in the English translation ng Genesis chapter 14, 18 to 20, sabi ni Melchizedek, "Blessed be Abram by who? By God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High." Ilang beses binanggit po yung God Most High? Dalawa. He who has delivered your enemies into your hand, and Abram gave him a tenth of everything. What is the meaning of this? After nung victorious battle na ipanalo, just imagine po, yung napaka-imposibleng laban, 318, laban sa 4 na armies, kaharian na pinag-uusapan po natin dito. Yet, yung akala mong lugi na, yung akala mong matatalo, pero naipanalo, ano po nakita po natin dito? Agad po nakinilala ni Melchizedek na ang victory po ni Abram ay hindi po dahil sa kanyang strength, hindi dahil sa kanyang kagalingan, hindi dahil sa laki ng kanyang army, kundi dahil po saan kanino? Kay God Most High. El Elyon. Sabi nga po natin, El Elyon. Napagtagumpayan niya yung laban dahil merong El Elyon. Sabi mo sa katabi mo, El Elyon. Sabi doon na nagbigay sa kanya ng mga kaaway po nila sa kanilang mga kamay. Ngayon, nung dineclare po ito ni Melchizedek, nung narinig po ito ni Abram at naintindihan niya, naunawaan po niya na yung divine intervention po ng kataas-taasang Diyos, ang El Elyon, ang Diyos na pinag-uusapan po natin dito, ano po ginawa ni Abram? Binigay po niya ang lahat-lahat. Yung sabi doon, ikasampu ng lahat ng meron po siya. Bakit? Kasi kinikilala niya na yung ultimate role ng Diyos sa kanyang victory ay walang iba kundi si El Elyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ngayon, dito po masiset yung understanding po natin kung sino ba itong El Elyon na pinag-uusapan po natin. At pinapakita po nito na kahit anumang battles, anuman ang iyong kaharapin, naranasan nyo na pong malagay sa isang sitwasyon na parang feeling mo malulugi ka na. Feeling mo parang wala ka nang magagawa. Feeling mo parang hindi ka na makakaalis dyan, mga magulang at mga kapatid. Kahit ilang pang bagyo ang dumaan sa buhay mo. Ilan ang bagyo ba dumaan sa atin po itong nakalipas na araw lang po? Ilan po? 3. Sabi nila, may pang-apat na po. Update ko po kayo. Baka po hindi kayo updated. 4 na po. Pero alam niyo po, pag patong-patungin mo na, pag samasamahin mo na lahat ng bagyo na yan, mga kapatid, kahit yung problema at sitwasyon na pinagdadaanan mo, kapatid, I want to let you know that even in the midst of life's biggest challenges, there is a God who is above it all. Kahit sa pinaka-feeling mo, sitwasyon na hindi mo na matatakasan, hindi mo na maso-survive, hindi mo na ma-overcome, kapatid, I wanna let you know, we have an El Elyon, the God who sees everything, the God who is above it all. Amen po ba? Ngayon, pag-usapan po natin, mabilis lamang po, 3 katotohanan po about our El Elyon or the Most High God. Number 1 is that our El Elyon, our Lord is supreme. Sabihin nga po natin, supreme. Ang pinakauna pong takeaway mula po sa kwento po ni Abram at ni Melchizedek ay makikita po natin po dito na ang Panginoon po ay supreme. Bakit po? Kasi yung pangalan po na El Elyon ay nangangahulugan po na wala pong sino man, walang katulad, wala nang mas hihigit pa sa kanyang kapangyarihan. Siya po ang naghahari sa lahat. Sabi nga po natin, supreme. Kumbaga parang yun na yun, to the highest level na. Yung wala ka nang in-next pa doon, yun na yun, supreme. Sabi mo sa katay mo, supreme. Maaari pwede po natin sabihin, in this world that we live in, especially po dito sa ating pong bayan, sa ating pong bansa, there are definitely some aspect or agency na masasabi nating supreme. Let's say, for example, government.
sabi natin supreme over our country. Bakit sila ang namamahala? Sila ang, kumbaga, supreme in making the decisions. Ano pa po? Maaaring sa ating mga personal na pamumuhay, yung career natin, pwedeng maging supreme, pwedeng siya ang maglagay ng, kumbaga, parang siya ang pinaka-top priority mo, yan ang pinakamahalaga sa'yo sa lahat-lahat. Pwedeng finances, pwedeng relationship, o pwedeng ang sarili mo. But we will see here, mga kapatid, that as we get to know the name, one of the names of God, El Elyon, kapatid, tingin po kayo sa akin. Habang kinikilala po natin kung sino ang El Elyon o kataas-taas ang Diyos, mga kapatid, sinisira po niya lahat ng mga pwedeng false idols o mga Diyos-Diyosan na pwedeng mas ihigit pa natin sa Panginoon. Are you here with me? Bakit? Ano po sabi in Deuteronomy chapter 10, verse 17? For the Lord your God is God of gods and Lord of lords. Kaya lagi po natin binabanggit, diba? Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Sabi po dyan, the great, the mighty, and the awesome God, who is not partial. Hindi po natin pinag-uusapan dito, ang Diyos na pinag-uusapan po natin dito ay hindi subordinate, hindi siya tira-tira, hindi siya 50-50, and He takes no bribe. Hindi lang po siya basta Diyos ng kung ano mang mga relihiyon na alam po natin, o isa sa mga Diyos na pinag-uusapan po natin sa dami ng relihiyon sa buong mundo na ito. Pero tingin po kayo sa akin, mga kapatid, the El Elyon that we're talking about here is the God of all the gods. He is the God of the gods. It means na yung bawat kapangyarihan, bawat dominion, bawat rule, hierarchy, bawat sistema, at bawat kaharian na meron sa mundong ito, kapatid, wala nang mas papantay pa sa kataas-taasang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang Panginoon po dyan. It only means this. If you're facing whatever you're facing right now, hardship, uncertainties, anxiety, mga iniisip po natin, mga struggles po natin sa buhay. Alam mo mga kapatid, knowing these things, etong mga bagay na ito na iniisip po natin, inaalala po natin ay hindi makapapantay sa atin pong makapangyarihang Diyos. Yan po siya. Yan ang atin pong Diyos. Bakit? Siya ang naghahari sa lahat ng bagay at siya ang dapat maghari sa atin pong mga buhay. In short, siya ang hari, hindi ang boss mo. Siya ang hari, hindi ang asawa mo. At ang lahat ng may asawa ay magsabi ng Amen. Si Lord. Si Lord ang dapat mas mataas sa lahat. At pinakamahalaga sa lahat, supreme. Sabi nga po natin, supreme. Pangalawa, our El Elyon, the Lord is sovereign. Same thing that we have talked about last week, our Adonai, He is still sovereign. Nakikita niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Wala kang malilingid. Wala po tayong malilingid sa harapan po ng Diyos. Ibig sabihin po, ang maging sovereign ay nangangahulugan po ng pinakamataas. Just imagine, supreme na, sovereign pa. Walang kapantay. Hindi po niya kailangan ng permiso para ng kung sino pa man o kung ano pa man para maging Diyos po siya. Bakit? Kasi self-governing po siya eh. Siya yun. Creator. Just like what we've talked about in the first week, our Elohim. Creator ng langit at lupa, ng lahat ng mga bagay na nakikita po natin. Yan ang atin pong Diyos. Hindi lang siya supreme, but He is also sovereign. Pag sinabi pong sovereign, let's look at Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Alam na alam po natin itong passage na ito because we always use this for as we talk about the Great Commission. But let's look po, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, ready, begin. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to po kanino? Hindi sa inyo, kay Jesus. Sabi doon, go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I will be with you always to the very end of the age. At makikita po natin po dito, buong unang statement pa lang po, sabi niya, all authority. Sabi nga po natin, authority. Sabi doon, lahat ng authority ng kalangitan at ng lupa ay binigay kanino? Kay Jesus, kay Jesus Ngayon, ang Panginoong Jesus, Diyos na nagkatawang tao, nagdedeklara po siya na ang lahat ng authority po ay ibinigay sa Kanya. Bakit? Dahil sa Kanya po ito upang
Alin? May isa katuparan, ano man ang kanyang commandment. Are you here with me? Ibig sabihin lang po nito mga kapatid, siya ang ultimate authority. Hindi po siya naghahari dahil may gusto siyang sakupin, dahil may gusto siyang i-oppress, pero naghahari siya, gusto niyang maghari with love, with guidance. Are you here with me, mga kapatid? Ibig sabihin lang po nito that Jesus Christ, as He sees His world with compassion in His heart, nakikita niya ang mundo na ito na bahira ng kasalanan. Yung kanyang sovereignty po ay naglagay sa kanya ng plano para maligtas ang buong mundo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Are you still here with me? Alam ko po medyo lumalalim yung usapan po natin, pero I hope and I pray na iintindihan po natin ito. Are you here with me? So, ibig sabihin, hindi kailangan ng permiso ng Diyos para siya ay maging Diyos. Hindi rin siya isa sa mga Diyos na pinag-uusapan po natin dito. Siya ang pinaka at kataas-taasang Diyos na atin pong kilala at ating pinaglilingkuran. Our El Elyon. At palakpakan po natin ng Panginoon po dyan. At kahit minsan, alam niyo po, to be honest, kung titingin lang po tayo sa social media, sino po dito naranasan mo na ma-disappoint, nag-open ka pala ng Facebook mo? Lalo na kapag nababalitaan mo yung mga kung ano mga nangyayari sa ating kapaligiran. Sino po dito mag-a-agree na minsan nakaka-disappoint? Tama po ba? Parang ako lang po nade-disappoint. May kausap po ba ako dito na minsan nade-disappoint din? Lord, bakit ganyan? Di ba? Parang feeling mo parang, Lord, bakit ganun? Parang wala namang sistema, parang wala namang ayos. Last Friday po magkakausap kami nila Pastor Eric. Parang ganun, walang nangyayari. Di ba? Parang, sino ba nag-i-in-charge ngayon? Sino ba ang parang ang gulo-gulo naman ang nangyayari? Parang walang gumagalaw, walang kumikilos. But you know what, church? If we would look onto the other side, if we would look to the supernatural realm, on the spiritual view, on the spiritual side, naniniwala po tayo that there is someone high above everything, who sees everything, and still, He is still in control of everything. At wala pong iba yon kundi ang ating El Elyon, the Most High God. It only means this, church, He is in charge. Kahit sa mga pagkakataon na feeling mo parang ang gulo-gulo, ang chaotic, our El Elyon is in charge. And He is still sovereign. Sabi nga po natin, sovereign. And number 3 and the last, and I'm done. Ano po yung number 1? The Lord is supreme. Pangalawa, the Lord is sovereign. Pangatlo, the Lord transcends. The Lord transcends. Pag sinabi pong transcends, sabi nga po natin transcends. When we talk about transcends, it means to rise above and go beyond the limits of something. Hinihigitan niya. Kaya nga po binabanggit natin every time that we're praying, it also says in the Word of God, may the peace of God that transcends all understanding be with you all. Ibig sabihin, may the peace of God that transcends. Yung hinihigitan pa yung dunong ng tao, hinihigitan pa yung kalakasan, hinihigitan yung kakayahan ng tao. Yan po ang word that transcend. So ang Diyos po ay, in short, He transcends everything. Kaya niyang higitan ang lahat ng bagay. Bakit? Kung sa ating mga paningin, tayo ay limitado. But in God, our El Elyon, He is limitless. Walang katulad, walang kapantay, at hindi malilimitahan. Ayan ang ating pong Panginoon. At sino po dito naniniwala, simula nung tinanggap po natin si Jesus Christ sa ating pong mga puso? Taas po ang kamay na alam mo, tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Last week, our Adonai, Lord, may you be the Lord of my life. Pinagtapat po natin sa Kanya yung pangangailangan po natin. At naniniwala po tayo na siya ang ating Diyos at siya ang ating tagapagligtas. Amen po ba? And the moment that we did that, we committed our lives unto the Lord. In short, church, tinatanggap din po natin ang kakayahan ng ating Panginoon to transcend, na higitan ang bawat limitasyon na meron po tayo. Bawat chaos, bawat situation that you are in right now. I don't know about you. Maybe for some of us who are here today, for the past few weeks, for the past few days, you've been limited. Feeling mo parang ito na lang yung kakayanan mo, ito na lang yung ginagalawan mo. Lord, hanggang kailan?
Or maybe some of you who are, who are here in this place, feeling mo parang nauubusan ka na ng lahat-lahat na meron ka, ng resources mo, ng kakayanan mo, ng kalakasan mo. But remember this, church, because we have our El Elyon, Jesus Christ. Kahit sa mga chaos at limitadong sitwasyon, tinatanggap din po natin ang kakayahan niya as our El Elyon, kataas-taas ang Diyos. Nahigitan ng mga limitasyon na meron po tayo. Amen po ba? Why? Because we acknowledge that we have a limitless God. Remember Abraham? Alala niyo po? 318. Against these 4 armies. Yet alam po natin na nangyari, nanalo po siya. Bakit? Nanalo ba siya dahil magaling siya? No. Pero dahil hinigitan ng Diyos yung limitasyon po niya. Yung limitasyon ng tao, Lord, hanggang dito lang ako, 200 lang kaya ko. Lord, eto lang ako, 500 lang kaya ko. Pero kayang higitan ng Diyos. Yan si Lord. Are you here with me, church? That's the God that we serve. Nakikita man ng tao, na hindi nakikita ng tao, kayang higitan ng Diyos. That's the God that we serve. Colossians chapter 1, 16 to 17. Basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. At lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Verse 17, ano po sabi? Verse 17, siya ang sabi doon, siya una eh. Siya una sa lahat. El Elyon, because you know that He is the supreme, He is sovereign, you know na may bahagi at aspeto sa buhay po natin, alam natin, kailangan natin siyang unahin. Sabi doon, siya ang una sa lahat. At ang lahat ng anin, at ang buong sansinukob, na ina-acknowledge na siya ang una, siya ang pinakamataas sa lahat, sabi doon, ay nananatili saan? Kaayusan. Kapatid, gusto mo maayos buhay mo, lumapit ka kay El Elyon. Gusto mong maayos, gusto mong mahigitan lahat ng mga limitadong sitwasyon mo, kapatid, lumapit tayo kay El Elyon, ang ating kataas-taasang Diyos. Are you here with me? Because why? Hinihigitan niya, kaya niyang higitan lahat ng mga bagay, langit, lupa. Sabi ng Bible, nakikita man ng mata ng tao at hindi nakikita ng mata ng tao. Dominions, rulers, authorities, ay kayang higitan ng Diyos. Kahit yung mga bagay na feeling mo, kaya mong ikompetensya laban sa Kanya. Kayamanan, possession, lahat ng mga pwedeng magpukaw ng ating pong mga attention sa mundong ito, kapatid, kayang higitan ng Diyos. Kayang lagpasan ng Panginoon. Because why? Alam niyo po ba na may dahilan kung bakit po ang pangalan pong El Elyon ay nabanggit po for more than 100 times in the Bible. It has appeared in the Bible for more than 100 times. It only means this, church. Nangangailangan po ito ng matinding reminders sa'yo at sa akin na meron tayong kataas-taasang Diyos. Especially kapag may mga pagkakataon sa buhay po natin na napakarami na po natin mga bagay na kino-consider, tinitignan na pwedeng mas humigit pa sa Panginoon. Even in our health, even sa ating pong kalusugan, sino po dito mag-a-agree may mga pagkakataon dumadaan tayo dahil limitado tayo, hindi tayo superhero. Tignan nyo nga po yung mukha ng katabi po ninyo. Alam niyo po ba, nangihina din po ba yan? Hindi naman, pastora, parang konti lang. Nangihina po ba yan katabi po ninyo? Why? Because we're limited. Meron lang tayong kapasidad sa ating pong mga katawan. Pero gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, kapatid, kahit kung may kasakit ka man at karamdaman, I want to let you know that God is bigger than any sickness and diseases in this world. Gaano pa man kalaki ang pagsubok na pinagdadaanan mo, I want to let you know that God is bigger than your problems. Kahit gaano pa kalaki ang kinakaharap mo ngayon, feeling mo ang laki-laki ng utang mo, kapatid, I want to let you know, kung ikaw man to, God is bigger than your debts. Kung feeling mo parang ang limitado mo na, wala ka nang magagalawan, I wanna let you know, God is bigger than your comfort zone. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, mga mountains,
mga storms of life, I want to let you know, God is bigger than the storms of your life. God is bigger than every battles that you're facing right now, because the God that we serve is an El Elyon, the Most High God. Huwag mong isipin na nauupusan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, ang ating El Elyon, na hindi parang genie. Lord, konting kuskus naman dyan, no? Pa-wish naman ako dyan, no? 3 lang, Lord, o 2 lang na wish. Hindi. In times of need, He will always be there to help us. I remember King David po, in Psalms 57, noong mga panahon po na nagtatago po siya kay Haring Saul, tago po siya. Natatakot po siya sa kanyang buhay mula kay King Saul. Pero alam niyo po, dineclare po niya in Psalms 57 verse 1. Pwede po ba kayo po ang magbasa? 1, 2, ready, begin. For in you my soul takes refuge, in the shadow of your wings, till the storms of destruction. Ano sabi ni, I cry out to God Most High, El Elyon, to God who fulfills His purpose for me. He will send from heaven and save me. He will put to shame who tramples on me. Selah. God will send out His steadfast love and His faithfulness. Si Haring David po noong mga panahon na wala na siyang matakbuhan, noong kanyang mismong buhay po ay nasa bingit na ng kamatayan, noong mga panahon na wala na siyang masilungan, kapatid, sabi niya, I cry out to you, my El Elyon, my Most High God. Lord, save me. Alam po ni David yung pakiramdam po na na-overwhelm na ng mga bagay sa paligid po natin. Yung wala ka na masilungan. Naranasan na po ba yun? Lalo po ngayong bagay, para feeling mo kawawa kasi wala ka masilungan. I remember po last Monday nung bumiyahe po kami nila Coach Aileen. Bumabiyahe po kami. Tapos hindi naman namin alam na hindi na passable yung NLEX. Ang gusto lang namin magmula 1 p.m. 1 p.m. nasa biyahe na po 1 p.m. nasa biyahe na po kami. Anong oras na po yun? 8:00 nasa biyahe pa rin po kami ng gabi. Hindi namin alam na hindi na pala passable yung NLEX. Ang ginawa po namin, kung saan kami pumupunta. Tapos may isang iskinita kami dinaanan kasi sabi ng maps, doon daw daanan namin, mas mapapabilis, di ba? Alam niyo po, nung dinaanan po namin, sakto yung gamit po namin sa sakyan, yung dinadrive ko po na sakyan sedan. Mababa. Alam mo po, pag-drive, sabi ko, parang ang hirap ng, ang hirap ng mag-gas. Yun po pala, tumataas yung mga tubig. Sabi ko, atras! Umatras po kami. Hindi namin sabi, Lord, saan kami pupunta? Alam niyo, kahit saan po kami pumunta, kahit saang ruta. Sabi ko, Lord, saan po kami pupunta? Alam niyo po, realization sa akin ng Panginoon, na kahit saan ka pumunta, pag wala ang presensya ko, malulubog ka talaga. Pero kapag lumapit ka kay El Elyon, ang Diyos na nakakakita ng lahat, kataas-taas ang Diyos. Kapatid, yung akala mo hindi ka na makakauwi, yung akala mo hindi ka na mapoproteksyonan, pero makakauwi ka ng ligtas. Tawag po doon, proteksyon ni El Elyon. Ang Diyos na nakakakita ng lahat. Yung feeling mo overwhelmed ka na wala ka na masilungan, Panginoon, tumatakbo ko sa'yo. Sabi ni Haring David, Lord, tatakbo ako sa'yo kasi ikaw ang aking Diyos na malalapitan. At take note po, ang Diyos na pinag-uusapan po natin dito, hindi distant na Diyos. Pero Diyos na personal na lumalapit sa'yo kahit sobrang taas pa niya. Pero kaya kanyang abutin sa iyong pangangailangan. Yan ang ating Diyos. Are you here with me, church? Ano mang mga struggles of life, remember that we have an El Elyon. And I want to share to you po that God does not create the bad things in our lives, but He takes every situation, every mess, every failures, every broken pieces, and if we surrender to Him at sabihin natin, El Elyon, ikaw na po bahala. If we say, Lord God, I can't do this on my own, limitado ko. Lord, I'm only limited, but you are limitless. I am powerless, but you are powerful. Lord, I am weak. I'm going through weakness. But in my weakness, Lord, you are made strong. And you know, church, that all things will work together for our good because of our El Elyon.
I wanna tell you, kahit na ano pa ang malaking dagok ng buhay mo ngayon, meron tayong makapangyarihang Diyos na sumasama po sa atin, tumataguyod sa atin hanggang sa matapos po natin lahat ng mga bagyo sa buhay. Amen po ba? Shall you all stand up on our feet today? Let's all close our eyes right now and bow down our heads. Kapatid, as you step here in this church today, hindi ko po alam kung anong mga dinaanan po ninyo. Hindi ko po alam kung anong mga broken pieces, chaos, mess na naroon ka man ngayon. Feeling mo sobrang limitado ka na. Yung galaw mo parang, Lord, hanggang saan pa ba to, Panginoon? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Limitado ka na sa dunong mo, limitado ka na sa galaw mo, hindi mo na alam kung anong gagawin, hindi mo alam kung anong mangyayari sa kinabukasan mo. But remember this, sa mga panahon, kapatid, as we close our eyes, don't mind the person next to you. Kapatid, remember this, sa mga panahon na wala ka ng masilungan, meron po tayong El Elyon, ang pinaka-kataas-taasang Diyos na siyang nakakaalam na bawat sitwasyon po natin. And He will be with you. He will go with you. Sa mga panahon, feeling mo malulugi ka na, feeling mo matatalo ka na. But because we have an El Elyon, kapatid, tagumpay na ang laban. Tagumpay na ang laban. Bakit? Because sa mga panahon na feeling natin we're overwhelmed by all the situation around us. Kapatid, we can always cry out to God and we can always take refuge. Kagaya ng ginawa po ni David. Lord, sa mga panahon na wala akong matakbuhan, Ikaw ang aking maging sandigan. Ikaw ang aking maging silong. Ikaw ang aking, Lord, pinakakataas-taas ang Diyos na nakakakita ng lahat-lahat. Lord, lumalapit po ako sa iyo. Sa mga, Lord, sa mga sitwasyon, sa mga tao, Lord, na pwede ko namang malapitan, pwede ko namang masandalan, Panginoon. Pero Lord, sa iyo ako lalapit. Lord, ano man yung mga pwede pang ipangtapat sa dunong mo, sa kapangyarihan mo na pwedeng ipangtapat ng mundong ito. Lord, wala po itong lahat, Panginoon, at walang makapapantay sa iyo. Lord, Ikaw ang magiging first and last option po namin ng aming takbuhan. Ngayong oras na ito, kapatid, let's just go after. Just run after the Lord today, our El Elyon. Hallelujah, hallelujah. I don't know about you, pero kapatid, if you feel overwhelmed right now with all of the situations around you, kung feeling mo, Lord, wala na akong matakbuhan, Lord, hindi ako naiintindihan ng mga tao na sa paligid ko. Panginoon, sa iyo ako lalapit. Ikaw na ang Diyos na nakakaalam ng lahat-lahat. Ikaw na Diyos na nakakakita ng lahat. Lord, Ikaw na Diyos na may final say ng lahat. And most especially, Lord, Ikaw na Diyos na kayang humigit sa lahat ng mga limitasyon sa mundong ito. Hallelujah. Today, church, as we worship the Lord right now, I believe in my heart that the Lord will strengthen you. The Lord will recharge you right now. You can cry out to your El Elyon, the Most High God. And as we worship the Lord today, let this song minister into your hearts right now. Panginoon, sa iyo kami lalapit. Sa iyo kami lalapit, Panginoon. Let's worship the Lord today, church. Hallelujah. Whatever situation, whatever trials you're going through, let's declare this. Let's declare this song with all of our hearts right now. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We magnify you. We exalt your name in this place. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo'y sakit dugo. Hallelujah. Kailan may di pababayaan. Lord, sa'yo lang kami. Sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang. Sabihin natin sa Panginoon. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim ng
masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, we worship you, Lord. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Let's declare it all together now. Mananatili sa iyong hiling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong hiling ng masumpungan Oh, mananatili sa iyong lilim. mananatili sa iyong hiling at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong hiling ng masumpungan sa dakong lihim. Now is the right time. You cry out before the Lord. Hallelujah. Lahat ng nauubusan, lahat na napanginawaan ng loob, lahat ng mga nangihina, lumapit kay El Elyon, ang kataas-taas ng Diyos na nagmamahal ng lubos-lubusan. Kapatid, siya ang iyong sandigan, siya ang iyong lilim. Lumapit ka sa Panginoon ngayong umaga na ito. Hallelujah, hallelujah. And believe me, church, the Lord is strengthening you right now. Hallelujah. Oh, papuri sa iyo lamang. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong dilim at sasambahin Sa dagong lihim, Panginoon. mananatili sa iyong lilim ng masumpungan sa dakong Isa pa. lihim. Mananatili sa iyong lilim ng sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim ng masumpungan sa dakong lihim. Just lift up your hands to God right now as high as you can. Lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Ano mang limitasyon, ano mang pinagdadaanan mo, ano mang kinakaharap mo ngayon, lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa Panginoon. If you feel overwhelmed right now, you feel all that anxiety, depression right now, lumapit ka kay El Elyon. Lumapit ka sa kataas-taasang Diyos na kayang umabot. Kayang umabot kahit sa anumang limitasyon, anumang kakulangan, anumang mga pangangailangan, lumapit ka sa Panginoon. Come on, just raise up your hands as high as you can. Lahat ng mga nangangailangan dito ng kalakasan, lahat na nangangailangan ng restoration right now, in Jesus' name, receive it. Receive it from your hearts this morning. Receive it in Jesus' name. There's something happening in a supernatural realm right now.
The Lord is strengthening you. The Lord is reviving your hearts right now. Receive it. Receive it. I want you to open up your mouth to God right now. Sharabasori alabahanda labahanda labalabalabalabalabalaba. Shiarababababababababa siarabahanda laba. Siarabahanda labahatrie. Oh, hallelujah. 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 Oh Lord. Oh Lord, Lord. Kaya mong higitan, Panginoon, ano man ang aming po mga kapangangailangan at limitasyon. Kaya mong higitan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na may final say. At ikaw ang Diyos na may pakialam at nagmamahal po sa amin ng lubos-lubos. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang siyang, Lord, maghari. Ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na maging sandigan po namin sa mga panahon na wala kaming masandalan at wala kaming matakbuhan. Salamat, Panginoon. Can you just